kumustahin naman natin ang compliance ng mga local government unit sa Electronic Business One-Stop Shop at ang partnership ng ARTA at ng Civil Service Commission. Makakasama natin ngayon si Secretary Ernesto Perez, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ninya, at sa ating mga kababayan na nanonood po sa programang ito. Sir, ano po ang update sa paghikayat ng ARTA sa mga local government units na gamitin at ipatupad ang e-BOSS o itong Electronic Business One-Stop Shop? Gusto ko lang po i-emphasize na yung mga ating mga negosyante, businessmen, both foreign at saka local, ang number one po sa kanilang isip tuwing pagninegosyo is about ease of doing business. Kaya po ang ARTA ay nakatutok para mabigyan natin ng peace of mind itong ating mga negosyante na sila po pag pumasok sa isang negosyo, makakaasa po sila na ang serbisyo ng gobyerno ay para doon sa ease of doing business. Kaya po dalawang programa ng ARTA, kasama po natin dito yung Department of Information and Communications Technology, tsaka yung DILG, Department of Interior and Local Government, kung saan atin pong pinupush itong requirements ayon sa Section 5 ng Ease of Doing Business Law on requiring all local government units para mag-set up at mag-operationalize ng Electronic Business One-Stop Shop. Ito pong programa na ito ay nilabas po ng ARTA kasama ang DICT kung saan yung mga LGU, susundan lang po nila, meron po tayong nilabas na operations manual. At pag ito po ay kanilang sinunod at na-operationalize nila itong Electronic Business One-Stop Shop, lahat po ng mga LGU na nagpatupad nito, isa po ang common denominator ito. Tumaas po yung kanilang revenue, collections, at the same time, tumaas din po yung registration. Tatanong natin bakit? Dahil ang Electronic Business One-Stop Shop, gumagamit po ito ng QR code. So yung ating LGU, madali po nila mahuhuli yung mga negosyo na nag-operate illegally without proper business permit. So pag ito po ay nabigyan ng business permits sangayon dito sa e-BOSS, madali po nating ma-verify kung whether it is legal or not through the QR code. Kaya yung mga negosyante, pag alam nila na meron ganito, hindi lang dahil madali ang mag-apply ng kanilang business permit at alam din po nila na mahuhuli sila pag na-operate without business permit. So, sabi ko po, in 1 year na operation itong mga LGUs, resulted in a revenue collection of 21 billion pesos. At dito po sa Metro Manila, out of the 17 cities and 1 municipality, 8 pa lang po ang na-verify ng ARTA na compliant dito sa e-BOSS. At lahat po ito, kagaya ng Quezon City, na Valenzuela, Marikina, Parañaque, Muntinlupa, Quezon City, of course, no? Ito po, tumaas ang kanilang revenue collection at tumaas din ang kanilang registration. Outside Metro Manila, sa Lapu-Lapu, Cagayan de Oro, at Batangas City. Kaya po tayo talagang inikayat natin yung mga LGUs na hindi lang po dahil ito ay requirement ng batas, ayon po sa batas, they have 3 years para mag-operate ng Electronic Business One-Stop Shop. Unfortunately, meron po mga hurdles, challenges, at hindi din po nila kaagad makapag-comply dito. Ano po yung mga challenges? One of these, we have to have a strong internet connection. Ginawa po natin to. Naglabas din po, isa sa mga kauna-unahang JMC na inilabas ng ARTA, kasama ang DICT. Ito pong JMC on Shared Passive Telecommunications Tower and Construction of Poles. Before the JMC, para po makapag-construct o mag-operate ng internet tower, requires a lot of permits at documents and processing time. Nung nilabas po natin yung JMC na ito, na-reduce po natin yung permits from 13 to just 8 dun sa Shared Passive Telecommunications Tower. Doon naman po sa construction of poles from 11 to just 5. Sa mga documentary requirements po naman, na-reduce natin from 85 to just about 16 doon sa
construction of poles from 62 to 26. Ito po yung processing time to get a permit. From 245 days to have a shared passive telecommunications tower, na-reduce po natin to just about 16 days. Doon sa construction of poles, 865 days to just about 75 days. So nagpapasalamat po lahat ng mga telecommunications company at yung mga tower companies sa JMC na ito. Okay. So, sir, magandang balita po yan, which means magkakaroon ng, magiging more connected ang mga tao, magkakaroon ng mas maraming internet connection. Pero maganda yung sinabi nyo rin po na marami na rin mga LGUs ang compliant. Sabi nyo, 8 out of 17, no? Paano po yan? Wala pang kalahati, almost. But wala sigurong rason para dun sa iba na hindi maka-comply po dito sa EBOS na ito. Tama kanina. Out of 1,634 LGUs, only about 511 have reported to have a full automated processing system. Kaya lang, ang ating pong Compliance Monitoring and Evaluation Office, bine-verify po ito. At so far, 11 pa lang po ang ating certified to be compliant. At meron pa pong mga 15 na LGUs na atin pa pong i-inspect at i-verify kung talaga po sila i-compliant dito sa EBOS. Paano po natin matulungan ang LGUs na makapag-set up ng EBOS? Inikayat po natin na makipag-partnership with Chambers of Commerce, with, for instance, meron tayong partnership with the Aboitiz Group, meron din tayong partnership with the Meralco Group, kung saan nag-identify po tayo ng mga maring LGUs na pwede nating tulungan, iti-train po natin sila, magdodonate po ng hardware at software, kasama na rin po ang training para eventually makapag-set up na rin sila ng electronic business one-stop shop. Sir, sa ibang usapin naman po at nabanggit nyo yung partnership, kamakailan po ay nagkaroon ng partnership kayo sa Civil Service Commission at sa Anti-Red Tape Authority sa ilalim ng pinirmahang Memorandum of Agreement kamakailan. Ano po ba ang layunin at kahalagahan nito? Una-una po, napakalawak ng experience ng Civil Service Commission. They used to implement the Anti-Red Tape Act of 2007. However, when the law was amended into Republic Act 11032, or the Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Act in 2018, ibinigay na po sa Anti-Red Tape Authority ang mandato para implement ang Ease of Doing Business law. So we took over from the Civil Service Commission. Kaya po, ang nangyayari po dito ngayon, when we implement the law at meron pong enabling and capacity, kasi dalawa po ang mandato ng ARTA, no? We capacitate and enable government agencies to comply with the Ease of Doing Business law, and we also have yung enforcement and investigation side. Pag nag-investigate po at nakatanggap tayo ng reklamo against violation of the Ease of Doing Business law, ang ginagawa po ng ating legal department, nag-imbestiga. At ang ginagawa po, after finding na mayroong violation, pag ito po ay involving purely administrative case, at non-presidential appointee, meaning salary grade 27 and below, pinafile po natin ito sa Civil Service Commission. Pero pag ito ay involving both administrative and criminal, pinafile po natin ito sa Office of the Ombudsman. Ang Civil Service Commission, dahil they are already 123 years in existence, so malawak po ang kanilang network, meron po silang mga offices nationwide, pirma po tayo ng Memorandum of Agreement last August 31, kung saan makikipagtulungan na po ang ARTA at saka Civil Service Commission para implement po natin ang Ease of Doing Business law. Yun po. Sa ilalim po ng MOA na ito, papaano po yung coordination ng CSC at ng ARTA sa reforma laban po sa red tape at sa mga isinusulong po ninyo, no, katulad nitong Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act ng pamahalaan? Alam mo, Ninya, yung ARTA po ay bagong ahensya lang. Almost 5 years in operation. Meron po lang tayong mga 220 personnel. Samantalang ang Civil Service Commission, they have thousands and they have offices nationwide. Ang gagawin po ng inikahit po natin ang ating mga taong bayan, kung sila po ay magreklamo, pwede po nila idaan ito diretso sa mga offices ng Civil Service Commission at ibabato po nila yan sa ARTA para mag-investigate. Yun po, tapos
gusto ko rin po ipaalam sa ating mga taong bayan na aside from the Civil Service Commission, nagpirmahan din po ang ARTA with the Citizens Complaint Center ng Office of the President. Ito pong 8888 last February 22, 2023. Kung Sige, mamarapatin sir. nyo, Go ahead. ito pong MOA na to, kasi before the MOA with the Citizens Complaint Center, pag nakatanggap po ng reklamo sa 8888, ang Citizens Complaint Center, ibabato po ito sa agency at bibigyan po sila ng 3 days to respond. Pero pag hindi po nag-respond, wala na po nangyayari kasi walang mandato ang Citizens Complaint Center to investigate. So with this MOA, with the ARTA, pag hindi po nag-respond ang ahensya, ibabato ng Citizens Complaint Center sa Anti-Red Tape Authority, ang Office of the President, sila pong complainant, at iimbestigahan po ng ARTA. At after due process, we will file the corresponding charges either with the Civil Service Commission or with the Office of the Ombudsman. So, pag alam po ng mga ahensya, alam po ng taong bayan, na mismo ang Office of the President ang siyang complainant, at ang ARTA at nag-imbestiga, abay magdadalawang isip po ang ahensya bago nila i-violate ang batas. Ayan, tandaan po natin, pwede pala tayo mag-complain sa 8888. Yes. Ano po yung mga complaints na natanggap nyo so far? Karamihan po delay no, sa processing ng permits and licenses. Yun pa rin po ang problema. Usually, Opo. at isa pa rin po, kahit even congressmen are victims of this. Pag sila po may reklamo, susulat sa isang ahensya, hindi po sumasagot. Alam po ba ninyo na under the Ease of Doing Business law, dapat po ang ahensya, they must respond within 3 days. Pag simple request lang. At pag hindi po sila nag-respond, that is already a violation of the Ease of Doing Business law. Oh, okay. That's great to know, sir, na pwede pala tayong mag-complain at pwede kayong mag-file no, Yes. ng kaso. Kaso, Pwede. oo. Oo. Pwede ba yung mga kahit simple lang, hindi ho, siguro yung mga as simple as hindi ko nakuha yung business permit ko dahil ang tagal-tagal, ang daming hinihingi. Pwede po yung mga ganon? Tama ka isa po gusto ko i-emphasize, baka hindi po alam ng ating mga taong bayan, doon sa Ease of Doing Business law po, lahat ng covered government agent, talking of national government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations, state universities, state hospitals, saka water boards, they are required po to submit an updated Citizens Charter. Ito pong Citizens Charter ay required lahat ng government offices na i-publish sa kanilang website at in the most conspicuous place of their offices, all the services that they render to the public, the requirements, no? Ano yung mga documentary requirements, the fees to be paid, the standard processing time of 3, 7, 20 working days. At pag sila po ay nag-submit ng kanilang application at kumpleto po, pati fees and charges have been paid, all government agencies are required to process it within that standard processing time of 3, 7, 20. Pag hindi po inaksyonan ito, nako, violation na po ito ng batas at napakabigat po ng penalty. First offense pa lang po ay 6-month suspension. Second offense, dismissal from service, perpetual disqualification, forfeiture of benefits, fine of 500,000 to 2 million and imprisonment of 1 to 5 years. Ito pong napakaganda pong batas nito at pag ito po ay ating na-implement, sa tulong po ng ating taong bayan, sa tulong ng mga stakeholders, gaganda po talaga yung ease of doing business dito sa ating mahal na bansa po. So magtulungan na lang po tayo kasi ako naramdaman ko rin yan pag nag-a-apply yung mga kaibigan ko ng business permit. Minsan po may mga, sorry na lang po may mga power tripper, nasa telepono lang, ang tagal-tagal, hinihintay na lang yung signature nila or may pinapanood or something. So, those little things, sana naman po ay bigyan ng atensyon kahit na walang kakilala, walang koneksyon. Kaya tuloy po nauuwi yung iba sa fixers. Tama yun. Alam nyo ba na sa batas mismo, bawal po ang fixer. At even if it is a first offense, pag may involvement po yung fixer, ang penalty po doon yung second offense na, which is dismissal from service. Yung po sinasabi mo na Parang meron po akong ganun 3 oras na nag-aantay, nandun lang yung magsisignature,
Wala, parang wala sa kanya. Nako, Ninya, kung ito'y i-report mo sa ARTA, action lang po natin kaagad yan. Meron pa rin po ako isi-share sa ating mga taong bayan na yung tinatawag po nito yung report card survey. Kagaya niyan, complementary po to the report card survey. Meron din po tayong programa itong customer service satisfaction. No? Kung saan ikaw, pag may reklamo ka, may feedback ka, isusulat mo yon at pag nalaman po ng ARTA ito, at meron po tayong yearly inspection that we conduct. No? At ikaw bilang applicant, meron ka pong opportunity na i-rate yung kind of service that you got from this government agency. Pwede mo sabihin na ito, hindi po ako inintindihan, 5 stars. nakasimangot. Yan, pwede mo i-rate, 5 star. Kahit nakasimangot, Oo, pwede? pwede mo rin i-report. Violation po yan. Violation yung nakasimangot? O meron minsan nga, ganun. Sir, di ba may iba parang pasigaw pa, wala naman ginagawa yung nag apply maganda naman siyang nagsalita. So pati pala yun, pwede mong i-customer service Tama feedback. po. At niya, alam din rin na pag kayo po ay nasa tanggapan ng isang government agency within the office hour, hindi po kayo dapat pinapaantay. Dapat i-entertain. Meron po tayong no lunch break policy. At pag hindi po nila kayo in-entertain during office hour, pwede nyo rin ireklamo yan. At yung penalty na nabanggit ko kanina will apply. Okay. Sir, para nyo kung sineseminar din ngayon, hopefully ay kami ay compliant sa ating ARTA regulations. By the way, Secretary, ano naman po ba ang ibang mga hakbang pa ng ARTA sa pagsiwa at pagpapatupad ng mga polisiya ng anti-red tape sa mga ahensya ng pamahalaan? Meron po ako hindi pa nabanggit, no? Kung ikaw ay gusto mag-register na yung negosyo sa Securities and Exchange Commission, meron po tayong pinupush na tawag natin Philippine Business Hub. Na kung saan before, it will take days, even weeks or months to register your business in the corporation. Now, because of the Philippine Business Hub, you can get your certificate of registration from the SEC maximum 3 working days. Pag sole proprietorship sa DTI po, also 3 days. At the same time, pwede na rin po kayong mag-register sa BIR, SSS, PhilHealth, sa Pag-ibig within the 3-day period. Ang bilis po pala talaga, Sec, ngayon. At bukod po sa mga napag-usapan natin ngayon, may iba pa po ba kayong programa, ang ARTA, na nais ninyong ibahagi sa ating mga kababayan? Ini-encourage po natin yung ating mga chambers of commerce, private stakeholders to enter into a memorandum of agreement with us, no, para makover natin the whole country. Like private businessmen, sila po yung talagang nakaka-experience ng red tape. Pag tayo po ay kinapacitate natin sila, enable natin sila na tumanggap ng reklamo para i-refer po sa ARTA, lalawak po yung ating cover at ma-assure po ang ating taong bayan na talagang mapapaganda natin yung negosyo dito at mapapaganda yung serbisyo dahil alam nila na meron pong isang ahensya under the Office of the President that is really serious about implementing the ease of doing business law. At with that, mensahe nyo na lang po sa lahat ng mga nanonood ngayon at mga nakikinig po sa atin, sir. Salamat, Ninya. Pwede Yes, po ba sir. Please. Mga kababayan at sa ating pong mga kasamahan sa gobyerno, nais ko lang po ipaalala na ang Anti-Red Tape Authority ay inyong katuwang para po mapaganda pa natin ang ating serbisyo at mapaganda yung ease of doing business dito sa ating bansa. Nais ko rin po magpasalamat sa ating Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan yung kanya pong direktiba sa ARTA is to streamline and digitalize government processes. At ito po bilang personal, kasi umattend po ako ng cabinet meetings, and when I experience the President conducting meetings, nakikita ko po sa kanya yung kanyang pagka-serious about really pushing for reforms to improve the service of our country. Palagi po niya sinasabi na ang ahensya ng gobyerno, pag merong regulasyon na ipapatupad, dapat po ito ay hindi pinapahirapan ang taong bayan. At palagi na let us digitalize, use technology para there is less human intervention, and in that process, we will be able to fight red tape and corruption in the process. Magtulungan po tayo. Kayang-kaya po natin ito. Nako, maraming salamat po sa lahat ng inyong ibinahagi. Sa amin ngayong tanghali, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Salamat.